Hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Minsan, akala mo lang yun. Pero hindi naman talaga nila nararamdaman ang ligaya. Minsan, sa likod ng matamis na ngiti ay may nakatagong luha at pighati. Parang ako si Trisha. Sa unang tingin, aakalain mong ako ay isang tipikal na kabataang Pinoy. Aral dito, text dyan, at internet magdamagan. Pero naiiba ata ako. Tulad nga ng sabi nila, maraming namamatay sa maling akala. Marami sa kabataan ay naniniwala sa mga fairy tales. Sino ba naman kasi ang hindi mamamangha sa kagandahan ng mga to? Laging may happy endings at happily ever afters. Nakatutuwa, parang nakakawala ng problema. Kumbaga, pinapakita nito ang mga buhay na pinapangarap ng lahat. Nung bata pa ako, naniniwala rin ako ron. Iniisip ko pa nga na fairy tale ang lahat ng bagay, pati ang buhay ng pamilya ko. Kasi para sa akin, perpekto ang pamilya ko. Kumpleto, mapayapa, masaya. Para kaming nasa grand ball na pinuntahan ni Cinderella, na lahat ay maganda, maayos at masaya. Napakiramdam mo, ikaw ng pinakamaligayang tao sa mundo. Ngunit isang araw, nagising na lang ako. Wala na nga talaga sina mama at papa. At doon ko napagtanto ang malungkot at nakapagpapabagabag na katotohanan. Sa lahat ng fairy tales, laging may panira. Hindi totoo ang perpektong happily ever after. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kagaling, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang oras. At darating din ang malungkot na hating gabi at babalik ang karwahe sa pagiging isang walang kwentang kalabasa. At gigising ka na lang at malalaman mong ang malapanaginip na kasiyahan ay isang kwento lamang na walang patutunguhan at matatapos din. Iniwan na kami ni Mama at ni Papa ng tuluyan. Kahit kailan, hindi na sila babalik. Kahit anong gawin namin, hindi na maibabalik ang malakas na tawa ni Papa, ang matamis na ngiti ni Mama, at ang lahat ng oras na magkakasama kami. Wala nang makapagbabalik sa nakaraan. Wala na. Gumuho ang mundo naming dalawang magkapatid. Nawalan ng kulay, nawalan ng saysay. Tapos si Ate Ana, nagrebelde pa. Nagiba na ang halos buong pagkatao niya. Minsan na lang umuwi at halos hindi ko na makilala. Parang hindi na siya ang dati kong ate. Ni hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Para namang may tutulong yun. Dalawa na nga lang kaming magkapatid. Mas lalo lang niyang pinalalala ang sitwasyon namin. Hindi na kami masyado nag-uusap ng kapatid ko. Imbis na magtulungan kami, mas nilalakihan pa namin ang distansya sa pagitan naming dalawa. Parang may isang malaking pader na naghihiwalay sa amin at unti-unti itong kumakapal sa paglipas ng panahon. Humihingi ako ng tulong sa mga tao sa paligid ko, sa aking mga kaibigan. At ginawa naman nila ang makakaya nila, pero wala ding nangyari. Sinasabi lang nila sa akin na magiging okay din ang lahat. Maghintay lang daw ako. Pero ang tagal-tagal ko nang naghihintay. Ang bawat segundong lumilipas ay panahong nasasayang. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Wala na bang patutunguhan pa to? Sinubukan kong ayusin ang lahat. Pero para wala namang nakikinig sa akin. Para akong isang busina. Humihingi ng konting pansin. Humihingi ng katiting na atensyon. Pero walang pumapansin. At kung meron man, tatabuin lang nila ako. Itutulak lang nila ako paalis.
Para akong nasa loob ng isang masikip na lugar na puno ng tao. Ngunit sa dinami-dami ng tao, ay wala akong kausap. Ako'y tahimik, malungkot, at nag-iisa. Kaya ako, hindi na ako naniniwala sa fairy tales. Napaka-overrated kasi. Alam kong wala namang makakaintindi sa akin. Hindi ko na sinasabi ang aking nararamdaman. Nananahimik na lang ako. Wala nang dahilan pa para magsalita. May magagawa ba yung salita mo? Wala. Kahit naman sumigaw-sigaw ka pa dyan, wala ka nang magagawa. Hayaan mo na. Huwag mo nang sayangin ang boses mo para sa wala. Yan ang pananaw ko sa buhay. Hanggang sa isang araw, ako ang nagising. At nalaman kong mali pala ang pananaw kong ito. May mga araw sa ating buhay na gumigising tayong inaakalang isa lamang ito sa mga nakasanayan nating pang-araw-araw na buhay. Monotonous, ika nga. Parang wala nang katapusan. Pero maya-maya, biglang may gugulat sa'yo. Noong nagising ako sa isa sa mga ganong klaseng araw, naalala ko bigla na kung hindi naglakas loob at nagsalita si Cinderella, hindi niya masusukat yung sapatos, at hindi niya mapapatunayang kaya niyang bigyan ng happily ever after ang kwento niya. Naalala kong hindi lamang pala nagtapos ang kwento ni Cinderella sa pagsapit ng hating gabi. Kaya't sinubukan ko ulit. Nilapitan ko si Ate Ana at inilahad ang aking nararamdaman sa mga nangyari simula noong pagkamatay nila Mama at Papa. Magulo ang naging proseso ng pagkikita namin. Nakita ko ang galit at kalungkutan sa kanyang mga mata. Pero buti na lang, tila handa na siyang makipag-ayos. At nalaman kong pareho lang pala kami. Gusto naming magsalita, pero takot kaming mabaliwala. Takot kaming mawala ang katiting na kalayaang natitira sa amin. Takot kaming mabawasan ang natitirang boses na matatawag namin amin. At tila nag-aantayan lang pala kami. Unti-unting bumabalik sa dati ang samahan naming magkapatid. Si ate, medyo bitter pa din, pero unti-unti nang bumabait at bumabalik sa atin na kilala ko. Kaso, nararamdaman ko na hindi pa rin gaano bumabalik ang loob ni ate sa akin. Alam ko na may sikreto siyang tinatago mula sa akin. Isang sikreto na hindi ko malalaman sa matagal na panahon. Nagiba na talaga siya. Pero hinayaan ko na lang. Wala naman na akong magagawa. Tinanggap ko na lang siya. Ang importante, magkabati na ulit kami at masasabi kong nasa ayos na ulit ang natitirang pamilya ko. Katunayan nga, binabalak niyang manood ng sine mamaya kasama ako. Hindi ako naniniwala sa fairy tales at kahit kailan, hindi ako maniniwala dito. Pero naniniwala na ako sa pagkakaroon ng lakas ng loob para sabihin ang mga nararamdaman mo. Minsan kasi, yun lang ang paraan para maayos ang di pagkakaunawaan. Minsan, yun lang ang kailangan para malutas ang isang problemang akala mo wala ng katapusan. Minsan, ang simpleng pagsasalita, ang simpleng paglalahad ng mga emosyong nakakubli sa puso mo. Ito lang ang kailangan para masimulan ang pagbabago na nais nating makamit. Ako si Ana, ang nakakatandang kapatid ni Trisha. Maaring wala na siya sa mundo, pero ang mala fairy tale na buhay na kaniyang pangarap ay mananatiling buhay dito sa puso ko.